Itinatago ko ang aking pagkatao bilang nag-iisang anak ng isa sa mga pinakamayayamang tao sa Beijing upang maranasan ang isang dalisay na pag-ibig kasama ang isang babaeng si. Isang pag-ibig na hindi natatakpan ng katanyagan, hindi nakatali sa katayuan. Ngunit, sa mismong sandali na handa na akong ipahayag ang katotohanan, isang pag-uusap ang bumagsak sa akin na parang malamig na tubig. Ang grupo ng mga kaibigan niya, komportable na nag-uusap sa Pranses sa harap ko, malapit ka nang umuwi para magpakasal, paano na ang boyfriend mong ito? Maghihiwalay ba? Si Liwayway ina ay bahagyang umikot ng baso ng alak sa kanyang kamay, ang kanyang mga labi ay umusli sa isang malamig na ngiti, hindi kami maghihiwalay. Gusto ko siya, ngunit masyado siyang mahirap, hindi ko siya maipakilala sa pamilya. Ang kasal na ito ay para lamang masiyahan ang hinihingi ng pamilya, at ang tunay kong pag-ibig ay siya. Sa oras na yon, itatago ko siya, tahimik na alagaan sa labas. Nag-usat sila ng walang pag-aalinlangan, dahil sa kanilang mga mata, ako ay isang mahirap na tao, hindi karapat-dapat na makaintindi ng Pranses. Ngunit hindi nila alam na hindi ko kailanman sinabi sa sinuman na bihasa ako sa wikang ito. Ang mga salitang iyon, bawat pangungusap, ay parang malamig na mga kutsilyo na sumaksak sa aking puso. Gumawa ako ng dahilan upang umalis sa banyo, tumawag agad sa pamilya. Mom, Dad, nagpasya na ako. Uwi ako upang pamahalaan ang negosyo. At ang babaeng iyon, plano mo bang isama siya? Ngumiti ako ng malamig, ang aking mga mata ay naging malamig. Hindi, plano kong makipaghiwalay sa kanya. Kailan ka uwi? Sa 1 linggo. Ngumiti ako ng malamig, ang aking mga mata ay naging malamig. Hindi, plano kong makipaghiwalay sa kanya. Kailan ka uwi? Sa 1 linggo. Nang bumukas ang pinto, ang tunog ng pag-uusap sa silid ay tila huminto. Ngunit hindi ko ito pinansin, diretsong naglakad patungo kay Liwayway ina at umupo. Tumingin siya sa akin, umiti ng malambing na parang walang nangyaring masama. Laming hato, saan ka ba nagtagal? Walang sinuman sa silid ang Pranses, ngunit sinadyang gumamit ng Pranses upang magtanong. Ina, kailan kayo ni Bughaw hahangin magpapakasal? Ang baso ng alak sa aking kamay ay bahagyang nanginginig. Si Liwayway ina ay nanatiling kalmado, sumagot sa Pranses, may petsa na ang pamilya. Sa loob ng kalahating buwan, ang buong silid ay biglang tahimik at sabay-sabay na tumingin sa akin. Isang tao sa grupo ng mga kaibigan, kalahating nagbibiro, kalahating seryoso, kung ikakasal ka kay Bughaw hahangin, ano na kay Ginoong Laming Hato? Maghihiwalay na ba? Dahan-dahang umiling si Liwayway ina, umiinom ng alak, na may boses na walang pakialam, ang kasal ay para lamang sa pamilya. Ang mahal ko ay si Ginoong Laming Hato. Pagkatapos niyang sabihin yon, ang buong silid ay napuno ng tawanan. Liwayway ina, seryoso ka bang naglalaro ng purong pag-ibig? Ganoon kalaki ang agwat ng katayuan at totoo pa rin? Ang tagapagmana ng pamilya Liwayway ay nagiging bulag sa pag-ibig. Ang mga boses ng pang-aasar ay umabot sa buong silid, ngunit siya ay bahagyang umikot, ang kanyang mga mata ay malambing na nakatingin sa akin, na para bang ako ang tanging tao sa kanyang puso. May isang tao na nagulat at humanga, mukhang talagang nagmamahalan sila. Pero hindi ba talaga siya marunong ng Pranses? Isang tao ang tumawa, siguradong hindi. Isang mahirap na tulad niya, saan siya kukuha ng pera para mag-aral ng wika? Magpakatatag ka. Walang nakakaalam na ako ay humihingal. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso ng alak hanggang sa maging maputla ang mga kasukasuan. Akala nila ako ay mahirap. Akala nilang hindi ko naintindihan ang Pranses. Ngunit hindi nila alam na ako ay anak ng isa sa mga pinakamayayamang tao sa Beijing. Sa nakaraang 5 taon, itinago ko ang aking pagkatao upang maranasan ang tunay na pag-ibig. Akala ko, mahal niya ako para sa kung sino ako. Akala ko hindi niya ako ipinakilala sa kanyang pamilya dahil sa takot sa agwat ng katayuan. Akala ko, sa tamang oras, sasabihin ko sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa katotohanan, mula sa simula, pinili na niya ang kanyang sariling landas. At ako, isa lamang sa mga kawawang tao na naligaw ng pag-ibig na aking pinaniwalaan.
3 araw na ang nakalipas, aksidente kong nakita ang isang maliwanag na imbitasyon sa kasal sa kanyang mesa. Ang pangalan ng ikakasal ay Bughaw Hahangin. Akala ko, sa tamang oras, sasabihin ko sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa katotohanan, mula sa simula, pinili na niya ang kanyang sariling landas. At ako, isa lamang sa mga kawawang tao na naligaw ng pag-ibig na aking pinaniwalaan. 3 araw na ang nakalipas, aksidente kong nakita ang isang maliwanag na imbitasyon sa kasal sa kanyang mesa. Ang pangalan ng ikakasal ay Bughaw Hahangin. At ang ikakasal ay si Liwayway Ina. Sa oras na yon, akala ko nagkamali ako ng nakita. Ngunit hindi, ang kanyang pangalan ay malinaw na nakasulat doon, bawat letra ay parang isang saksak sa aking puso. Sa kabila ng pagsasabi ng pagmamahal sa akin, sa likod niya ay tinanggap na niya ang kasal na itinatag ng pamilya. Sa isang banda, pinapangalagaan niya ako, malambing na tinatawag akong asawa. Sa kabilang banda, abala siya sa paghahanda para sa kasal sa isang lalaking karapat-dapat sa kanyang katayuan. Sa sandaling iyon, bigla kong naisip. Hindi na kailangang magsalita pa. Siya ay magpapakasal. Ako ay magmamana ng negosyo. Pareho kaming may maliwanag na hinaharap. Matapos ang ilang linggong pag-inom, ang salo-salo ay sa wakas ay natapos. Madilim na, unti-unting umalis ang lahat. Ako ang huli, dahan-dahang lumabas nang biglang may isang boses na umabot mula sa likuran, "Ginoong Laming Hato." Napahinto ako, lumingon. Ang tumawag sa akin ay isang kasosyo na naghanap ng lahat ng paraan upang makipagtulungan sa aking ama. Isang alon ng pagkabahala ang umusbong sa aking puso. Isa na namang tao ang nakakaalam sa akin. Ayokong ipakita ang aking pagkatao dito. Habang nag-iisip ng paraan upang harapin ito, biglang may isang babae na kasama ni Liwayway Ina ang tumawa. Ang kanyang mga mata ay may paghamak na tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang mga tunog ng pang-aasar ay agad na sumiklab. Hindi na sila nag-usap sa Pranses. Sa pagkakataong ito, nagbiro sila sa harap ko, gamit ang isang wika na tiyak na naiintindihan ko. Ngunit nakatayo lang ako roon, walang emosyon. Sa gitna ng masayang tawanan, wala akong reaksyon. Sa kabaligtaran, si Liwayway Ina ay tila hindi nasisiyahan. Bahagyang tumingin siya sa taong nagsalita, ang kanyang mga mata ay may kaunting babala. Ang taong iyon ay napahinto, nagpakita ng ngiti at unti-unting nanahimik. Napansin din ng iba, walang sinuman ang nagdagdag ng salita. Sinundan ko siya sa buong daan pauwi. Wala kaming sinabi sa isa't isa. Tahimik na tila nakakapanghina. Tahimik na tila nakakapanghina. Pagdating sa bahay, nagpalit siya ng sapatos, sa wakas ay nagsalita. Hindi mo na kailangang samahan ako sa mga ganitong salusalo. Nanatili akong kalmado, tahimik na nagtanong, dahil sa tingin mo ay pinapahiya kita. Napahinto siya, malinaw na hindi niya inaasahan ang tanong ko. Isang segundo ang lumipas, inabot niya ang kamay upang haplusin ang aking ulo tulad ng dati, ngunit iniiwasan ko ito. Ang atmosfera ay tila awkward. Si Liwayway Ina ay huminga ng malalim, ang kanyang boses ay naging mas malambing. Ano bang iniisip mo? Ayokong masaktan ka. Ngunit ang agwat ng katayuan sa pagitan natin ay masyadong malaki, mga ganitong bagay ay mangyayari pa. Hindi ako sumagot, tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi ba nagmadali ang pamilya mo na pakasalan ka? Bahagyang natigilan siya, ngunit agad na bumalik ang kanyang mga mata sa karaniwang kalmado. Laming Hato, sapat na sayo na malaman na mahal kita. Ang iba pang mga bagay, hahanapan ko ng solusyon. Tahimik akong nagmuni-muni. Kung hindi ko siya masusing pinagmamasdan, talagang hindi ko matutukoy kung ano ang kakaiba sa kanya. Ngunit, ang paraan ng iyong pagresolba, hindi ba't ang ibig sabihin nito ay sumunod sa kagustuhan ng pamilya, magpakasal sa isang tao, ngunit nais pa ring panatilihin ang isang tao sa labas? Pumasok siya sa banyo. Ang kanyang likuran ay unti-unting nawala sa likod ng pinto. Hindi ako nagsalita. Bigla, mula sa bedside cabinet, isang tunog ang umabot. May bagong mensahe ang kanyang telepono. Hindi niya kailanman itinago ang password sa akin. Binuksan ko ang telepono, pinindot ang mensahe.
Mula kay Bughaw Hahangin. Ako, bukas ay kailangan nating magpulong ang mga pamilya. Kung hindi ka mananatili sa akin ngayon, maaaring malaman ng mga magulang ang tungkol sa ating pekeng kasal. Alam kong mahal mo ang boyfriend mo, ngunit sa mga araw na ito, maaari mo bang bigyan ako ng kaunting dangal? Napangiti ako. Ang mga salita ay tila mapagpakumbaba, ngunit nakita ko ang kanyang tunay na layunin. Una, ginamit ang dahilan ng mga magulang upang pakiusapan siyang manatili. At pagkatapos, patuloy na hahanap ng dahilan upang unti-unting makapasok sa kanyang buhay. Wala akong pakialam. Dahil ang lahat ng ito ay wala nang kinalaman sa akin. Nagpasya na akong umalis. Naisip ko yon, inilagay ko ang mensahe sa estado ng hindi pa nababasa at dahan-dahan kong ibinalik ang telepono sa dati nitong pwesto. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si ako mula sa banyo, kinuha ang telepono upang tingnan. Sa susunod na sandali, tiningnan niya ako ng may pag-aalala. Laming hato, biglang may mahalagang bagay sa kumpanya na kailangan mong asikasuhin ngayong gabi, hindi ka na makakauwi, magpahinga ka na lang dito. Agad siyang umalis, hindi na napansin ang aking reaksyon, at hindi rin niya alam na dati ay lagi akong nag-aabot sa kanya sa pinto, nagrereklamo at umaasang makakapaglaan siya ng mas maraming oras para sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya pinigilan, pinanood ko ang kanyang likod habang unti-unti siyang nawawala. Ding dong! Kaakibat ng pag-alis ni ako, nakatanggap din ako ng mensahe sa telepono. Sa isang salita ko, hahanapin ako ni ako. Bukas, makikita kami ng pamilya ng bawat isa. Kapag talagang ikinasal kami, ano ka? Isang kasintahan na hindi maipapakita sa liwanag. Ang mga salita ni Bughaw Hahangin ay talagang masakit pakinggan. Ngunit ang mas nakakasakit ay ang kutsilyo na ginamit upang saktan ako ay ibinigay mismo ng girlfriend kong akala ko ay makakasama ko sa habang buhay sa ibang tao. Marahil ay hindi alam ni ako na kahit hindi ko natagpuan ang imbitasyon sa kasal, hindi niya maitatago sa akin ng matagal ang kanyang nalalapit na kasal sa ibang tao. Dahil pagkatapos kong matuklasan ang imbitasyon, idinagdag ako ni Bughaw Hahangin bilang kaibigan. Sa mga nakaraang araw, patuloy siyang nagpapadala sa akin ng maraming nakaka-provoke na larawan. Larawan ni ako at Bughaw Hahangin na sumusubok ng wedding dress, larawan nilang pumipili ng diamond rings, larawan nilang nag-inspeksyon ng venue para sa kasal. Bawat larawan ay ganap na nagwasak sa lahat ng damdamin ko para kay ako. Nang gabing iyon, hindi umuwi si ako at wala akong pakialam. Nang magising ako kinabukasan, diretsong pumunta ako sa kumpanya, nag-submit ng resignation letter, at natapos ang proseso ng pag-alis sa parehong araw. Sa oras ng tanghalian, kumain ako kasama ang mga katrabaho sa ibaba. Matapos marinig na natapos ko na ang proseso ng pag-alis, isang malapit na katrabaho ang hindi nakatiis at nagbiro. Kamakailan, madalas akong nanonood ng mga video tungkol sa mga katrabaho na biglang umaalis para magmana ng kayamanan. Laming hato, hindi ka naman biglang umalis para magmana ng kayamanan, di ba? Nagbiro lang ang katrabaho, ngunit bahagya akong tumango para magmana ng kayamanan niya. Nagulat ang lahat sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay nagtawanan, itinuturing lamang itong biro na walang gaanong halaga. Ngumiti ako at hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag. Pagkatapos kumain, tinipon ko ang lahat ng gamit, inilagay sa isang kahon at niyayakap ito pauwi. Pagdating ko, nandyan si Liwayway Ina sa bahay, at nang makita akong may hawak na kahon, medyo nagulat siya, umuwi ka na ba? Tumango ako habang hawak ang kahon at naglalakad patungo sa kwarto, ngunit ang kanyang mga kilay ay nagkumpulan at tinawag ako. Hindi ba't sobrang gusto mo ang trabahong ito? Bakit bigla ka na lang umalis? Huminto ako at lumingon sa kanya, ngumiti, dahil may iba akong trabaho na nais gawin. Lahat ng tao ay nagmamaneho ng sarili nilang sasakyan, dapat ay umuwi na lang. Pero pagkaupo ko pa lang sa sasakyan, bago pa man umandar ang makina, kumatok na si Bughaw Hahangin sa bintana ng passenger seat at ibinaba ito. Hindi ko talaga makita ang kanyang mapanlait na anyo sa banyo kanina. Liwayway Ina, sira ang sasakyan ko, maaari mo ba akong ihatid pauwi? Si Liwayway Ina ay nagkunot ng noo at nag-isip na tumanggi, pero nagpatuloy siya,
Sinabi ng tito at tita mo na alagaan mo ako, hindi mo ba yon nakalimutan? Bahagyang nagbago ang mukha ni Liwayway ina, ngunit sa huli ay pumayag pa rin. Nang makita kong tumango siya, mas lumalim ang ngiti sa mukha niya. Sunod, lalo pa siyang naging mapaghimagsik, tumingin sa akin. Pero nahihilo ako sa sasakyan, hindi ako makaupo sa likod. Ano ang gagawin natin? Tumingin si Liwayway ina sa akin. Bago pa ako makapagsalita, itinulak ko ang pinto at lumipat sa likod. Mabilis ang galaw, hindi pa nakakareact si Liwayway ina, nakaupo na ako sa likod. Ang mga salita niya ay naipit sa kanyang lalamunan, hindi makalabas, na nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam. Gusto niyang magsalita, pero nang tumingin siya sa rearview mirror, pinikit ko ang aking mga mata, nagkunwaring gustong magpahinga. Nang magsara ang pinto ng sasakyan, nang makita akong nakapikit sa likod, bahagyang umangat ang kanyang labi sa isang mapagmataas na ngiti, Ginoong Laming Hato, kahit na siya pa rin ang gusto niya ngayon, ano ang halaga nito? Ang bagay na gusto ko ay sa akin pa rin mapupunta, hindi ba? Ang pagkuha sa puso niya ay isang usaping oras na lang. Tumingin siya kay Liwayway ina na may puno ng pagmamahal, Ginoong Laming, pagod ka na ba? Hayaan mo siyang magpahinga ng kaunti. Hinaplos ni Liwayway ina ang aking mukha, gising ka na. Tumakbo siya ng ilang hakbang, humabol at humarang sa akin sa pinto, naiinis ka ba? Si Bughaw Hahangin ay talagang anak lang ng kaibigan ng mga magulang ko, huwag mo nang isipin. Nagtaka si Liwayway ina, nag-isip na haplusin ang aking ulo, pero naiwasan ko, kaya't napilitan siyang magpaliwanag, ano bang iniisip mo? Talagang kaibigan ko lang siya. Ang mahal ko lang ay ikaw, alam mo yan. Nakita ang kanyang nagulat na mukha, diretsong pumasok ako sa pinto. Hindi ako maganda ang pakiramdam, magpahinga na ako sa kwarto. Pagkatapos sabihin yon, agad kong isinara ang pinto, ganap na pinigilan ang posibilidad na makapasok si Liwayway ina sa kwarto. Kinabukasan ng umaga, nag-aalmusal kami ni Liwayway ina sa dining room sa unang palapag nang biglang tumunog ang telepono sa tabi ko. Nais kong mag-isip ng paraan upang kanselahin ang pagkikita na ito nang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Bughaw Hahangin. Nang lumapit siya sa akin, nag-aalala niyang kinansela ang pagkikita. Laming Hato, bigla akong may mahalagang bagay, sa susunod na lang ako makikilala sa tito at tita, okay lang ba? Akala ko magagalit ako at sisigaw, pero sa huli ay tahimik lang akong tumango. Sakto lang na may kailangan din akong gawin ngayon. Nang dumating ako sa lugar ng pagkikita, binuksan ng lahat ang mga regalo, at nang makita ang bawat kahon ay may bagong branded na item, agad silang nagulat, Laming Hato, saan mo nabili ang mga ito? Ang ganda nila, lahat ay tunay. Nakita ang kanilang mga mukha na puno ng kasiyahan, hindi ko napigilan ang sarili kong magpaliwanag, pero tila hindi sila naniniwala. Kaya't nagpasya akong ibulgar ang aking tunay na pagkatao. Sa totoo lang, lahat ng sinabi ko dati tungkol sa aking ama na naglalaro, at ang aking ina na may malubhang sakit ay pawang kasinungalingan. Ang tunay kong pagkatao ay ako ang nag-iisang anak ng bilyonaryong pamilya si. Nang marinig ito, ang lahat ay nagulat sa una, pagkatapos ay nagulat at sa huli ay labis na natuwa, o Diyos ko, ang binata ay nandito lang sa tabi ko. Nang banggitin si Liwayway ina, nawala ang ngiti sa aking mukha. Plano na niyang magpakasal sa iba. Paano mangyayari yon? Nang marinig ito, puno ng pagdududa ang aking mga kaibigan. Upang protektahan ka, nagmaneho siya ng matatag, sa huli ikaw ay walang sugat, ngunit siya ay nagkaroon ng 3 fractured ribs, nakahiga sa ospital ng 3 buwan, halos hindi nagising. Nang marinig ng mga kaibigan ang mga nakaraang kwento, hindi ko maikaila ang damdaming bumabalot sa akin. Noon, talagang mahal ako ni Liwayway ina, mahal na handang isakripisyo ang kanyang buhay. Pero ngayon, umiling ako, umiti ng bahagya, tama nga, mahal niya ako, pero ang pamilya niya ay naniniwala na ang aking pagkatao ay hindi sapat para sa kanya. Bago ko pa man maipahayag ang aking tunay na pagkatao, pumayag na siyang magpakasal sa iba. Sa kanyang pananaw, pagkatapos ng kasal, marahil ay nais niyang maging aking kabit. Agad na nagalit ang mga kapatid nang marinig ang mga salitang ito, ano? Kabit? Para sa nag-iisang anak ng bilyonaryo na maging kabit. Talagang nababaliw na ang pamilya Liwayway ina.
Sige, sige, kung alam niyang tahimik kang umalis sa bahay, alam niyang tunay na pagkatao mo, tiyak na magsisisi siya. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Liwayway ina at bughaw hahangin mula sa pinto. Nang marinig ang kanilang mga sinasabi, nagkunot ang kanilang mga noo, anong tunay na pagkatao? Nang makita silang pumasok, may isang kaibigan na nagtatangkang magsalita ay agad kong pinigilan. Tumingin ako sa dalawang pumasok, malamig ang aking tono, bakit kayo nandito? Nang marinig ang tanong ko, hindi maiiwasang makaramdam ng kaunting hiya si Liwayway ina. Umiwas ang kanyang tingin, may kooperasyon ang aming mga pamilya kaya't nagkita kami upang pag-usapan. Nang marinig ang sagot niya, napatawa ako sa loob. Alam ko namang may kooperasyon kayo. Kooperasyon sa kasal, hindi ba? Dahil kailangan pag-usapan ang kooperasyon, hindi umupo si Liwayway ina at bughaw hahangin kasama namin kundi pumili ng isang hiwalay na mesa sa tabi, sapat ang distansya para makita ko ang kanilang pagiging malapit. Naghiwa-hiwalay na ang grupo namin. Nag-alok si Liwayway ina na ihatid kami ni bughaw hahangin pauwi. Marahil pagkatapos ng karanasan sa pag-aagawan sa passenger seat noong nakaraan, sa pagkakataong ito, si Liwayway ina ay nag-aral na, agad niyang kinuha ang mahabang Rolls-Royce ng pamilya, kasama ang driver, kaya tiyak na walang pag-aagawan sa passenger seat. Dahan-dahang tumakbo ang sasakyan patungo sa bahay ng mga bughaw, maayos ang daan. Walang nakakaalam na mangyayari ang aksidente sa pagkakataong ito. Isang truck na nawalan ng kontrol ang bumangga mula sa kabilang direksyon. Agad na pinindot ng driver ang manibela, ngunit sa isang tunog, hindi na naiwasan ang banggaan ng dalawang sasakyan. Nang mabasag ang bintana, dahil sa inertya, nahulog ako sa kabilang bahagi. Sakto namang nakita ko si Liwayway ina na hindi pinabayaan si bughaw hahangin na masaktan, kundi abala pa sa pag-aaliw sa kanyang emosyon. Unti-unting nagiging malabo ang aking kamalayan. Bigla kong naisip ang aksidente sa sasakyan na binanggit ng mga kaibigan. Noong iyon, ika-4 na taon na kami sa isa't isa, ang nararamdaman ko para sa kanya ay nananatiling matindi. Sa isang kanto na katulad nito, may isang truck na mabilis na bumabagtas. Nasa bahagi ako kung saan tumama ang truck. Sa isang iglap, napagtanto niyang hindi na siya makakaiwas, tanging magagawa na lang niyang pilitin ang pagliko ng sasakyan upang ang bahagi niya ang tumama. Sumadsad ang harap ng truck at siya ay naipit sa upuan ng driver. Ang mga bombero at doktor ay nagtrabaho ng matagal bago nila siya nailabas mula sa sasakyan. Halos mamatay siya noong araw na iyon, ngunit sa kabila ng lahat, nang makaligtas siya sa panganib, ang unang tanong na sinabi niya nang magising ay tungkol sa aking kalagayan. Ngayon, isa na namang aksidente sa sasakyan, ang tanging kaibahan ay ang taong instinctively niyang pinoprotektahan ay hindi na ako. Ang likod ng Rolls-Royce ay nawasak sa puntong hindi mo na kayang tumingin ng diretsyo. Hanggang sa bumaba ang lahat mula sa sasakyan, abala pa rin si Liwayway ina sa pag-aalo kay bughaw hahangin, at sa wakas ay napansin niya akong tahimik na niyayakap ang sugat na umaagos sa aking templo. Sa kabutihang palad, hindi malala ang sugat ko. Matapos ang bandaging sa ospital, wala nang malalang problema, ngunit dahil sa sugat sa ulo, pinayuhan pa rin ako ng doktor na manatili sa ospital para sa obserbasyon ng 2 araw. Si Liwayway ina ay may bahagyang panghihinayang habang tinitingnan ang bandage sa aking ulo. Kung ano man ang sabihin mo sa akin, handa akong tanggapin, basta't huwag mo akong baliwalain. Ang kanyang saloobin ng paghingi ng tawad ay labis na taos puso, at tila may katwiran kung hindi ko lang naaalala na ang kanilang kasal ay gaganapin sa loob ng wala pang kalahating buwan. Lahat ng tao ay nagmamaneho ng sarili nilang sasakyan, dapat ay umuwi na lang. Pero pag-upo ko sa sasakyan, hindi pa nag-umpisa ang makina, tinapik na ni bughaw hahangin ang bintana sa tabi ng pasaherong upuan, at bumaba ito. Hindi ko talaga makita ang mapanlait na anyo niya sa banyo kanina. Liwayway ina, sira ang sasakyan ko, pwede mo ba akong ihatid pauwi? Nagtataka si Liwayway ina at mukhang tatanggi, pero nagpatuloy siya, sinabi ng tito at tita mo na alagaan mo ako, hindi mo ba yon nakalimutan? Bahagyang nagbago ang mukha ni Liwayway ina, pero sa huli ay pumayag pa rin. Nang makita kong tumango siya, mas naging maliwanag ang ngiti sa mukha niya. Sunod, lalo pa siyang naging mapaghimagsik, tumingin sa akin.
Pero nahihilo ako sa sasakyan, hindi ako makaupo sa likuran. Ano ang gagawin natin? Tumingin si Liwayway Ina sa akin. Bago pa man siya makapagsalita, itinulak ko ang pinto at lumipat sa likuran. Mabilis ang galaw, hindi pa nakaka-react si Liwayway Ina, nakaupo na ako sa likuran. Ang mga salita niya ay naipit sa lalamunan, hindi makalabas, na nagdulot ng labis na pagkabahala. Gusto niyang magsalita, pero nang tumingin siya sa salamin, pinikit ko ang aking mga mata, nagkunwaring gustong magpahinga. Nang magsara ang pinto ng sasakyan, nakita niyang nakapikit ako sa likuran, bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi sa kasiyahan. Ginoong Laming Hato, kahit na siya pa rin ang gusto niya ngayon, ano ang halaga nito? Ang bagay na gusto ko ay sa akin pa rin mapupunta, hindi ba? Ang pagkuha sa puso niya ay isang usaping oras na lang. Tumingin siya kay Liwayway Ina na may puno ng pagmamahal. Ginoong Laming Hato, pagod ka na ba? Hayaan mo siyang magpahinga sandali. Hinaplos ni Liwayway Ina ang aking mukha, gising ka na. Tumakbo siya ng ilang hakbang, humabol at humarang sa akin sa pinto. Nagalit ka ba? Si Bughaw Hahangin ay talagang anak lang ng kaibigan ng mga magulang ko, huwag mo nang isipin. Tinanong ko, akala mo ba na pinapahiya kita? Ang mahal ko ay ikaw lang, alam mo iyon. Nakita ang kanyang naguguluhang mukha, diretso akong pumasok sa pinto. Hindi ako maganda ang pakiramdam, magpahinga na ako sa kwarto. Pagkatapos sabihin iyon, agad kong isinara ang pinto, tuluyang pinigilan ang posibilidad na makapasok si Liwayway Ina sa kwarto. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal kami ni Liwayway Ina sa dining room sa unang palapag, biglang tumunog ang telepono sa tabi ko. Ito ay alarm na itinakda ko kanina, may tala tungkol sa pagkikita sa mga magulang. Nais kong mag-isip ng paraan para kanselahin ang pagkikita nang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay tawag mula kay Bughaw Hahangin. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya, pero nagbago ang mukha niya. Habang papalapit siya sa akin, may pag-aalangan niyang kinansela ang pagkikita. Laming Hato, bigla akong may mahalagang bagay, sa susunod na lang ako makikipagkita sa tito at tita, okay lang ba? Akala ko magagalit ako at sisigaw, pero sa huli ay tahimik lang akong tumango. Sakto lang na may kailangan din akong gawin ngayon. Hindi nagtagal matapos umalis si Liwayway Ina, umalis din ako sa bahay, pumunta sa shopping mall, naghahanda ng regalo para sa mga kaibigan na makikita ko. Nang dumating ako sa lugar ng pagkikita, binuksan ng lahat ang mga regalo, at nang makita ang bawat kahon ay may bagong branded na item, agad silang nagulat at sumigaw, Laming Hato, saan mo nabili ang mga ito? Ang ganda nila, tunay na mga produkto. Nakita ang kanilang masayang anyo, hindi ko mapigilang magpaliwanag, pero nagpakita sila ng kawalang paniwala, kaya't nagpasya akong ipakita ang aking tunay na pagkatao. Sa totoo lang, lahat ng sinabi ko dati tungkol sa aking ama na naglalaro sa sugal, at ang aking ina na may malubhang sakit ay pawang kasinungalingan. Ang tunay kong pagkatao ay ang nag-iisang anak ng bilyonaryong Go. Ang dahilan kung bakit ako umalis sa inyo ay dahil malapit na akong bumalik upang ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Nang marinig nila ito, una silang nagulat, pagkatapos ay nagulat at sa huli ay labis na nagalak, o Diyos ko, ang mayamang binata ay nandito lang sa tabi ko. Nang banggitin si Liwayway Ina, nawala ang ngiti sa aking mukha. Plano na niyang magpakasal sa iba. Paano mangyayari yon? Nang marinig ito, puno ng pagdududa ang mga kaibigan ko. Sa aming mga mata, siya ay isang napaka-espesyal na babae sa mataas na lipunan, hindi ba? 3 taon na ang nakalipas, sinabi mong gusto mo ng mga night blooming serious, ginastos niya ang malaking halaga para bilhin lahat ng night blooming serious sa mundo para lang mapangiti ka. 2 taon na ang nakalipas, nagkasakit ka, kinansela niya ang kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang milyon para umuwi mula sa ibang bansa, at personal na alagaan ka ng walang tulog sa buong gabi. At 1 taon na ang nakalipas, nang maaksidente ang sasakyan nyo, dapat ay tumama ang isang truck sa iyo. Upang protektahan ka, nagbago siya ng direksyon, sa huli ikaw ay walang sugat, pero siya ay nabalian ng 3 tadyang, nakahiga sa ospital ng 3 buwan, halos hindi na nagising. Ago siya ng direksyon, sa huli ikaw ay walang sugat, pero siya ay nabalian ng 3 tadyang, nakahiga sa ospital ng 3 buwan, halos hindi na nagising.
Ngayon ay malapit na siyang magpakasal, paano hindi ikaw ang magiging nobyo? Nang balikan ng mga kaibigan ang mga nakaraang pangyayari, hindi ko maiwasang makaramdam ng labis na damdamin. Noon, talagang mahal ako ni Liwayway ina, mahal na handang isakripisyo ang kanyang buhay.